So, magtira ka for your branding. As a business owner, dapat magtira ka for your maganda, maayos na damit. Or mag-budget ka for your car. Mag-budget ka sa mga activities mo for branding purposes. Okay? So, dahil nag-branding ka, nag-coach ka, umattend ka ng mga seminars, so ano mangyayari? Yung competitor mo, bibili din ng kotse yan. Mag-aayos din yan. Okay, Gilibers, pag-usapan natin the rule of 5 in business competition. Let's go, let's go. Okay, so there are 3 realities sa lahat ng mga may negosyo. Ano mang uri ng negosyo? Traditional business, non-traditional business, online or small or big business. Basta ako naniniwala that there is competition. Okay? May competition pong nagaganap. Mula sa sari-sari store, tingnan natin, di ba? Nagtayo ka ng sari-sari store, kinabukasan o ilang araw, meron ka nakatabi, may sari-sari store din. Nagtinda ka ng ihaw-ihaw sa tabi, so after mga few weeks, meron na din. Or few days lang, di ba? Or maybe sa online business, nagtinda ka ng ganito, meron nagtitinda na din. So even in big businesses, so ang competition, nandiyan siya lagi, okay? So you have to accept that. And second, so dahil lumalaban tayo sa competition, we have to use our resources. Alright? So, meron tayong resources. Maliit o malaki, may resources tayong lahat. Okay? So, ano ba yung tinatawag na resources? Ang resources po, ito yung cash na hawak mo. Yung capital natin. Or pwede mo ding resources ang tao mo. So, bagamat sabi ng iba, wag dating tawagin resources ang tao, no? Employees mo. Kasi bakit sila naging resources? Kasi may mga skills sila eh. May mga kaya silang gawin sa business mo. Okay? So, marami tayong resources sa business natin. Alright? And, for us to attack, okay? Kailangan natin ng resources. Alright? Doc, pwede bang di umatak? Hindi pwede. Kailangan sa negosyo, umaatake ka. Hindi pwedeng tagatanggap ka lang, okay? So, hindi pwedeng nanonood ka lang. Hindi pwedeng nakatanaw ka lang sa kalaban mo. You have to attack also. Okay? Alam mo, when you attack, that's the only way to win. When you attack, you always have the advantage. Tandaan natin, sa negosyo, pag umatake ka, mataas ang advantage mo. Okay? Malaki ang possibility manalo tayo. Alright? So, business competition. So, ano nga ba yung rule of 5? Okay? So, ang rule of 5 po, ganito po siya. Sa pag-atake natin, okay, kailangan yung resources natin, inahati natin sa 5 activities. Hindi pwedeng lahat ng resources mo, okay, ibinubuhos mo sa isang activity. Bakit, Doc? Ganito. Dahil nasa business competition tayo, tandaan natin po pag may ginawa tayo isang activity, after how many days merong gagaya? Because of competition. Okay? So, kaya ganito gawin natin. For example, meron kang resources. Sabi nga natin, you have money, you have people, and others. Okay? So, yung resources mo, atiin natin sa 5. Okay, so first example, FB ads. Huwag lahat ng pera mo, kita ng negosyo mo, inilalagay mo sa FB ads. Okay? Kasi pag nag-FB ads ka, ang competitor mo, nag-FB ads din. So, ito yung competitor mo, aatake din siya, di ba? Nag-a-ads din siya. Alright? So, ngayon, dito sa competition na yan, yes, nauna ka. Pero may lumaban. Okay? What if natalo tayo? Ubus na. Wala ka na resources. Hindi ka na makakadalawang activity. Wala ka ng second attack. Okay? So, dahil hindi mo inubos dito, meron ka pang social media. Meron ka pang bala for social media, meron ka pang budget for this. Or meron ka pang taong naka-assign dito. Yung expertise mo rin, hinahati mo din. Expert sa ads, okay, dito ka. Hindi lahat ng magagaling mong empleyado nasa isang area, nasa isang activity. Kung meron ka 5 magagaling na empleyado, lahat ilalagay mo sa FB ads? Hindi, di ba? So, ilagay mo din sa social media management. Okay? So, dahil pinaganda mo ang social media platform mo, so, ang competitor mo, of course, maglalagay din sa social media. Gaganda din social media niya. Tama? In that case, pwede ka pang mag-launch na activities. Okay? So, for example, magbo-branding. Of course, magbo-branding ka.
Okay? So, magtira ka for your branding. As a business owner, dapat magtira ka for your maganda, maayos na damit. Or mag-budget ka for your car. Mag-budget ka sa mga activities mo for branding purposes. Okay? So, dahil nag-branding ka, nag-coach ka, umattend ka ng mga seminars, so ano mangyayari? Yung competitor mo, bibili din ng kotse yan. Mag-aayos din yan. Okay? So, what if naubos na resources mo? Talo ka na. Okay? Pero dahil hinati-hati mo, meron ka pang balang isa. Okay? So, for example, big events. Magtira ka din for your big events. Para pag nag-big events din si competitor, meron ka pang resources. Okay? For example, software. Nagpagawa ka ng software. So, hindi lahat nasa software ang pera mo. Kasi, mamaya, ang software mo, gagamitin din. Magsa-software din yung competitor mo. Okay? Rule of 5 siya kasi ang pera mo, empleyado mo, nahati sa 5. Okay? So, meron kang reserve na bala. Hindi ka basta-basta matatalo sa competitor. Hinati-hati mo ang pera mo, hinahati-hati mo ang mga galing mong empleyado. Kaya ang lesson natin dito, pag nag-budget ka, bago mag-start ang year, nakahati na siya. And even your employees, kailangan naka-distribute. Hindi pwedeng lahat ng magaling nasa big events. One time lang yan eh. Hindi pwedeng lahat ng magaling mo nasa software. Hindi pwedeng lahat ng magaling mo nasa marketing and sales lang. Marami sa ating negosyante. Ang pinakamagagaling natin, pinakamagaganda, pinakamakikising, nilalagay natin sa marketing. Wala ka nilagay sa sales. Ang sales ang nagko-close. Kaya nung dumating na yung mga leads mo, nung dumating na yung mga magbibili, mag-a-avail ng product or ng services mo, hindi na close kasi yung magaling nandun lahat sa marketing. Okay? So sa atin pong lahat, rule of 5 in business competition. Okay? Divide your resources into 5. Alright? So para manalo tayo. Let's go. Let's go. Kape po tayo. Kape. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!